Pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa, ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa. Magandang tanghali po, Dr. Villafuerte. Yes, magandang tanghali po at magandang tanghali rin po sa inyong mga tagapakinig. Dr. Villafuerte, ano po ba yung consideration and factors na pinag-aaralan para masabing opisyal na ang pagdedeklara ng panahon ng tag-ulan sa bansa? Yes, opo. Nagdeklara na nga po tayo ng simula ng tag-ulan kahapon. Ito po ay sa pamamagitan ng pagtaya natin ng mga na-observe na pag-ulan doon sa mga estasyon natin, particular sa western section ng Philippines. Kasama dito yung mga nandito sa western section ng Luzon and even ng Visayas. And apparently, upon looking at yung mga na-observe natin na pag-ulan, ay in the past 5 days ay tuloy-tuloy nga po naka-achieve na sila ng at least 25 millimeters na ulan. And then may at least 3 araw na sunod-sunod na palaging may ulan. And then bukod po doon, yung southwesterly wind flow o yung hanging habagat ay umiiral na nga rin po. Ito po ay sa kadahilanan na nandumaan itong si Typhoon Aghon ay nahatak nito ang hanging habagat at nagsimula na nga po ang hanging habagat currently sa ating bansa. Ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan sa pagpasok po ng tag-ulan? Kasi medyo mainit pa rin yung panahon tapos biglang uulan, tapos minsan sobrang lakas, tapos titigil din agad. Yes po, tama po kayo. May mga thunderstorms po nakasama and then convective rain showers kapag tag-ulan na po. So meron po mga cases na intense, ang mga thunderstorms na yon na posible na maaari maka-apekto ng mga lugar, no? Halimbawa, pwede siya magdulot ng baha, ganoon din ang landslide, lalo na doon sa mga bulubunduking lugar. So, dahil po doon, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan, no? Actually, ngayong umaga po ay may nirelease po tayong weather advisory na kung saan yun nga pong hanging habagat ay nakaka-apekto, particular dito sa lugar ng Ilocos Region and Zambales. So, dahil nga po doon, merong mga inaasahan mga moderate to heavy rains, about 50 to 100 millimeters po iyon, and posible nga po iyon na magdulot ng pagbaha or ng possible na landslide. Dr. Villafuerte, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil po ba tag-ulan na ay wala na ang heat index sa bansa, makakaranas pa rin po ba tayo ng mainit na panahon ngayong tag-ulan na? Yun po, kahit na po nagdeklara na tayo ng tag-ulan, may mga lugar pa rin po sa ating bansa nakakaranas pa rin ng mainit na panahon. Halimbawa, dito po sa gawing eastern section ng Visayas and then some areas in Mindanao. And even dito po sa atin sa Metro Manila, kung mapapansin natin, ngayong araw na to mainit. And then right after hanggang about 2 p.m., 3 p.m., mainit pa rin po yun. And then eventually, dahil po sa mainit na kondisyon hanggang early afternoon, ay nagdudulot naman ito ng pagkakaroon ng mga convective clouds, and then eventually in the afternoon, nagkakaroon ng mga pag-ulan. So, yung heat index po ay patuloy pa rin ini-issue actually ni Pag-asa. Ito po ay upang maging gabay pa rin sa mga kababayan natin na yung mainit na panahon ay meron siyang hindi rin magandang epekto sa ating kalusugan, maaari yung heat stroke. So that's why patuloy pa rin po natin pinag-iingat, nag-aantabay ang ating mga kababayan na kung saan ay manatili po tayong hydrated upang nang sa gayon ay maiwasan po natin yung possible na yung adverse effects ng mainit na panahon din po. Dr. Villafuerte, anong buwan naman po ba natin inaasahan yung pagpasok ng La Nina sa bansa? At posible rin po ba ang panahon na magtagal ang panahon ng tag-ulan hanggang sa pagtatapos ng taon? Opo. Sa kasalukuyan po, sir, patuloy pa rin po na nasa decaying phase yung ating El Nino. So, ibig sabihin, papatapos pa lang yung El Nino natin. And then, in the coming months, we are expecting na mag-transition siya into a neutral phase. So, ibig sabihin, walang El Nino and then walang La Nina. And then, by around July, August, September, about 69% yung chance na possibly magsimulan po yung La Nina. So yung La Nina po, it usually peaks around the end of the year and then until the following season po, next year, at least yung first quarter. So ganun po, with La Nina naman, ang inaasahan naman natin ay yung above normal yung rainfall. So ibig sabihin, mas mataas siya on the average yung ulan na ini-expect natin.
particular po dun sa end of the year, no? And then up to yung next na coming quarter next year. Ilang bagyo naman po kaya ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon? Mas mababa po ba o mas mataas ang bilang nito kung ikukumpara sa bilang ng bagyong pumasok noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon po ay naka-experience tayo ng 11 na mga bagyo. Ito po ay mas kakaunti, ano? Ang average po kasi ng mga bagyo natin, at least sa loob ng isang taon ay about 19 to 20. And then nung last year po, dahil El Nino, mas kaunti ang ating experience ng mga bagyo, no? Nasa 11 lang sila. And then ngayong taon po na ito, according sa ating projections, no, ang inaasahan po natin ay about 13 to 18. So mas mababa pa rin po ito doon sa average na 19 to 20. Subalit ngayon nga po, nakaisa na tayo. So in the coming months, ang ina-expect natin is about 12 to 17 pa ang posibleng pumasok or mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And kapag kalanin niya po, ang inaasahan po natin ay more of a landfalling ang mga tropical cyclones, lalong-lalo na dito po sa gawing eastern sections and central sections ng Philippines, including Mindanao. Kasi typical po ito during last quarter ng year nag-o-occur. Okay, sir, may tanong lang po ako dahil summer na, maraming nag-graduate na ngayon, at congratulations nga pala sa mga graduates. May mga plano po yung mga pamilya ngayong weekend. So, kumusta kaya po ang ating weather sa Metro Manila ngayong darating na weekend? At let's say pupunta tayo ng Clark, ganyan, papuntang La Union. Kumusta po ang weather natin? Yes po, una po binabati natin yung mga graduate and yung mga graduate pa. Yun po ang dahil nga po dahil sa ang umiiral nating weather system sa kasalukuyan ay hanging habagat, ito po ay nagbibigay ng scattered rain showers and thunderstorms, particular po dito sa eastern section ng ating bansa. Kasama na western section. Kasama na po doon ang Metro Manila. So partly cloudy to cloudy skies, and then meron tayong isolated rain showers, particularly in the afternoon po or even thunderstorms. So, yun po, magdala po sana tayo ng mga pananggalang pa rin. Hindi naman masama, mag-enjoy din tayo, of course. Pero gumamit po tayo ng mga pananggalang. Halimbawa, magagamit naman natin during midday and then early afternoon yung payong, protection natin sa mainit na panahon. Ganun din kapag umulan, then definitely makakatulong din po ito sa atin, pananggalang natin sa ulan. Subalit kapag may mga thunderstorms po, lalong-lalo na kapag intense ito and then may mga kasamang pagtiglat, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan. Of course, mag-take shelter tayo upang nasa gayon ay maiwasan natin yung risk na associated na tamaan tayo ng kidlat. Okay, mensahe na lang po, mga paalala, Doctor, sa ating mga kababayan. Yes po, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na dahil nagsimula na po ang ating tag-ulan, of course, may mga associated po ito na panganib, kasama na po doon yung pagbaha, and then potential na flash floods and even landslide. So kung maaari po ay manatili po sana tayong updated sa mga kondisyon and situation sa ating kapaligiran. Ganun din po yung updated na information from Pag-asa regarding sa weather upang nang sa gayon po ay maging handa po tayo at maging ligtas po ang bawat isa. Subalit kahit na po nagsimula ng tag-ulan, ganun nga po ang nabanggit natin kanina, may mga maiinit na araw pa rin, particularly midday until early afternoon. So, protection na din po sana natin ang ating mga sarili sa mainit na panahon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Marcelino Villaferte, the 2nd Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa.